Hello mga kapodcast! Welcome to our show na parang tambayan lang ng tropa, chill-chill, kwela, pero puno ng talakayan. This is Patrick Santo Domingo, your chikanang makulit na host, and today we're diving into some contemporary world chikahan na hindi lang pang classroom, pang life din. Pero wait, syempre, hindi to magiging masaya kung mag-isa lang ako. Joining me today is someone na mas makulit pa sa akin. Yes, totoong gulay. My amazing co-host, everyone, palakpakan natin si Gemma Di Colomia. Good evening everyone. Ayan, so isang magandang gabi sa lahat, 'di ba? So pasabog ang pinakaunang magiging topic natin tonight. Pero syempre dahil diyan salamat sa aking co-host na si Miss Pat. Ayan. So tonight dahil hindi lang ito pang classroom at dahil ito ay pangkabuhayan din, 'di ba? Ito is ang topic natin na itong topic natin na hindi lang maiiwan sa classroom, kundi ano nga ba yung magiging reflect neto bilang sa buhay natin bilang isang mga student or bilang isang mga practitioner. Yeah, so dahil dyan, na natin patagalin to, umpisahan na natin. Okay, so ano ba sa tingin nyo yung mga pinaka-importanting topic na natutunan natin sa contemporary world? Yung tipong napaisip ka talaga, like isip na bonggang-bongga ba? Game. Okay, Miss Pearl, ano yun? Sa akin, yung pinakamas natutunan kong concept for me is globalization because it influence every aspect of life, economics, cultures, politics, and even personal relationship. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo konektado sa ibang bansa. Ngunit, ito rin ang nagdadala ng mga issue tulad ng inequality. Ayan. So, others, meron ba? Go. Yung akin naman siguro yung kung paano i-close yung gap about sa education, ganyan, sa gender inequality, ayun yung pinaka tumatak sa akin. Explain ko ba? Syempre, example sa sa education. Syempre, kung alam natin kung paano i-close yung gap sa education, siguro ay mas for sure mas magiging mas magiging rin yung access ng iba pang kunyari 'di ba sa north, parang sobrang sa north as a global north, parang yung access nila sa education sobrang advanced ganyan. Dito sa atin parang hindi gano'n natututukan. So kung i-close yung gap na yon, mas magiging closing a gap para sa pag-close ng gap sa na mabigyan din tayo ng opportunity yung Global South na magkaroon ng more income or more access sa education. Siguro mas magiging fair din sa atin yung mga natutunan din natin. Ang gulo ko? Sige, kayo na. Ayan. So, others? Okay, sige rin. Go. Para sa akin yung interconnectedness ng lahat. Kasi, hindi lang basta economics o politics yung pinag-uusapan. Kundi, pati na rin yung environment, cultural, and technology. Hindi sila magkakaugnay at lahat sila magkakaugnay at nakaka-apekto sa bawat isa. Pero pati na rin yung sa mga tao, importante na maunawaan natin yan kasi para makaisip tayo ng mga solusyon sa mga komplikadong problema. Ayun lang. Okay, iba naman. O sige, go Raven. Okay, so yung pinakatumatak sa akin is yung sa globalization and yung sa division of worlds. Kasi if meron tayong globalization na tinatawag kung saan may integration or nagko-connect yung iba't ibang bansa, bakit tayo magkakaroon in the first place ng global division which is the North and South? So it sort of made me confused kung bakit may ganon. Since
it's all about trading din, di ba? Sa economy, sa culture, sa military, sa politics, and all. And yung the Global North and South talks about sa pagiging hindi pagiging fair ng ibang bansa in terms of resources, kung saan yung ibang bansa is nagkakaroon ng parang inferiority complex sa ibang bansa na mas nagiging dependent sila to the point na parang wala na lang din ginagawa yung ibang bansa since sa tingin nila kulang naman sila sa ibang resources like technology, money, and all to change or to improve yung country na meron sila. Well, doon naman sa mga developed countries such like America, yung mga western countries, sa kanila naman pinaka-umiikot yung resources since syempre doon sila makikipagtulungan sa mga countries na meron ding power para makikinabang din sila. That's all. Okay, so may iba pa ba? Okay, Rona, ikaw. Ayun nga, like sa katulad ng sinabi ni Ren, really helps me understand current issues and how they affect people's lives today. Na it allows me ngayon to see the connections between different cultures, economies, and politics, which is also important in a globalized society. Na this knowledge will make me more aware and empathetic, helping me connect better with others. Tsaka, in today's world nga, we'll see how economic, military, cultural, ecological, and political factors are all interconnected na. Yun lang. Ayan, perfect. O, ikaw, GP, meron ka bang ma-share sa amin? Ganon. And siguro, for me naman, yung tumatak na topic sa akin is yung structures of globalization. Kasi dito pinakita kung paano nga ba nagiging interconnected ang mga bansa, like kung paano nagiging konektado and paano nakakaapekto yung mga bansa sa mga bansang nakapaligid sa kanila. And na-realize ko rin kasi personally dito sa topic na to na yung mga bagay na akala kong walang kinalaman sa akin, such as yung global financial crisis, social media trends, or yung mga world issue tulad na lang ng climate change, may direct effect pala sa buhay ng bawat tao. Yeah, hindi lang sa akin kundi sa mga taong na malapit sa atin, like yung mga neighboring countries natin, gano'n. Okay, sige, Pora, go. Ay mga mi, sa tingin ko, since yung globalization and yung global division, I'll go with siguro yung global interstate kasi 'di ba nasa contemporary world tayo, Gen Z, alam mo naman. So I think kasi in global interstate, malalaman natin yung kung ano ba comparison ba yung UN, yung United Nations, yung mga World Banks para saan ba sila, 'di ba mi? So sa tingin ko yung global interstate yung tumatak para sa akin compare or maliban sa globalization at saka sa iba pang topic. Ayan, perfect. Ikaw Jem, meron ka bang ma-share? Hindi pang MMKT ha. Ayan, so good evening ulit. So, ayan, sa akin sharing na rin siguro kasi nga for me lang itong contemporary is hindi ako bilang student talaga. Nagstay lang talaga pala ako dun sa knowledge na meron ako, which is nung na-discuss nga to ni Miss sa atin, mas parang lumawak, mas mailalawak pa pala yung mga nangyayari sa atin, hindi lang siya focus more on sa globalization, 'di ba? Diyan din papasok yung politics, 'di ba? Sa education, sa health. So doon parang nagkaroon din talaga ako ng knowledge din. Kasi yun nga, parang hindi rin pala talaga sapat na ito lang yung naiintindihan natin. So, yun, naging open ako na intindihin nga yung topic. Lalo na talaga sa division nga, di ba? Lahat naman tayo na share din natin yun. And doon talaga yung parang pinakamalaking naging impact sa akin na, oo nga, meron pa rin palang division na nangyayari sa panahon natin ngayon. And bilang isang student and practitioner na rin siguro, ang magiging part ko na lang din is maging open nga, 'di ba, sa ganung mga
bagay. Lalo na tayo mga student, hindi lang dapat talaga natin limitaduhan lang yung ating sarili, 'di ba? Na student lang tayo, 'di ba? Hindi, kundi dapat tayo rin yung maging bosses din, 'di ba? Especially sa mga future generation, at the same time sa mga pipili din talaga, 'di ba, na maging psych. Kasi yun nga, hindi, sabi ko nga 'di ba kanina na nag-stick lang talaga ako dun sa knowledge lang na alam ko about sa content. Pero napakalawak pa pala niya at may ilalawak pa talaga siya. And based nga rin sa mga sharing ng bawat isa sa atin, nakita ko din talaga na iba't ibang level din pala talaga, 'di ba, ng understanding yung meron or tayo, I mean sa mga insight nga na naibigay ng bawat isa sa atin. So yun nga, dapat tayo bilang mga rin talaga, mga youth, 'di ba? Or mga student talaga is hindi lang natin wag lang nating isipin na limitado lang yung kakayahan natin, 'di ba? Kundi talaga dapat maging part tayo na yun nga, maputol na yung gap na anumang merong sa politics, 'di ba? Kung ano man yung mga nangyayari sa paligid natin. So yun lang. Ayan, syempre so nakasagot naman na or nakapag-share naman ng insight ang bawat isa sa atin. Sa first na question ibinato sa atin, 'di ba, ni Miss Pat. Ayan. So, ngayon naman is dadako naman tayo sa isang typical lang na tanong, 'di ba? Sa mga insight din na nabigay ng bawat isa. Ang tanong naman na ngayon is, meron bang topic na parang totaling nagbago yung pananaw mo, 'di ba, bilang student, bilang isang individual sa mundo? And ano yung topic na yun na napaisip ka talaga na, oo nga no, ganito pala dapat. So, ayan, sige, sino muna ang una yung bet na mag-share? Ayan, so go tayo kay Raven. Since nagtaas siya ng kamay. Go, Raven. Siguro sa globalization ulit, para in terms of technology, syempre, di ba, gaya ng sabi ni Ms. Pura, we're Gen Z, so, and we're students, so pag nag-evolve yung technology, gaya ngayon, may ChatGPT na, may Kelbot na, yan, mga tuwan-tuwa, kasi, hindi na sila masyadong mag-iisip sa sagot nila. All they have to do is to search for it na lang. Instead na magsusulat sila ng idea nila. Parang more on ang nakikita natin pag naririnig natin yung improvement in terms of technology is yung magbe-benefit tayo, pero hindi natin nakita yung bad impact nito. Gaya nung sinasabi na mutation. So, in terms of technology kasi, ang dami-dami na din nakukuha. Like, data thief, yung mga not necessary for personality natin, like information natin, like data natin mismo, nakukuha na siya sa sobrang advanced ng technology. And pwede din siyang magamit against us. So, dahil doon sa globalization, in terms of technology, na-realize ko na though maraming advantage ang globalization, delikado din yung negative impact nito sa bawat isa. That's all. Yan, so agree sa sinabi ni Raven. So may mga hahatol ba sa sharing na sinabi ni Raven, di ba? So yan, so next, hindi kayo matatakot mag-share. Go, Rona, laban natin yan. Ayan. So ayun, same din, globalization, kasi parang ngayon, it shapes our lives in so many ways, like from technology to social issues. Na learning about it helps us understand what's happening around us and how it affects people everywhere na. Tsaka, ayun, discussing these topics now is valuable kasi they often get overlooked eh. Pero they are crucial for making sense of our experiences na by paying attention, we can better connect with others and make informed choices then. That can lead to positive change. Pero dapat nga, nagsisimula din sa atin yung change. Yun lang. Yan. So, totoo yan. Ikaw ba, Miss Pat, naniniwala ka ba sa change? Yes. Yes. Dahil ang sabi nga, change is the only constant here in our world. Sorry. Miss Gay pang kalawakan, di ba? Saan mo na-search yan? Ayan. So, proceed pa rin tayo syempre sa tanong natin, di ba? So, hindi tayo titigil hanggat hindi nakakapag-share ang lahat. So, syempre, next, si JP na. Dahil siya ang nasa ko.
Go, JP. For me naman, wait, ano ulit yung tanong? Kung ano yung topic na nagbago ng pananaw. Ayun. So, yung tanong natin is, ano ba yung topic na nagpabago ng pananaw mo sa mundo? Ganon. Tsaka kung anong impact nun sa'yo, ganon. Ayun nga. So, sa akin naman, ang pinaka-naisip ko dyan is yung global division. Kasi, parang nagkaroon lang ako ng tanong din sa sarili ko, like, paano kaya magagawa ng mga bansa na nakasama sa mga kasama sa matatawag na third world countries na pumantay dun sa mga sa mga bansang nangunguna? 'Di ba, like, naisip ko lang kasi na, 'di ba, katulad nga nung nasabi nga ni Miss, yung mga countries na nasa first world countries is parang most of the time nagkakaroon na lang ng transaction within sa mga bansa na kasing level nila. Like, paano naman yung mga bansang nasa third world countries, like, hindi nabibigyan ng pagkakataon na umangat kasabay nila. So, yung naiisip ko dun is, ano yung mga pwedeng maging actions o ano yung mga pwedeng gawin ng natin or ng isang bansa or ng mga karatig bansa nito para, alam mo yun, sabay-sabay sanang umangat. Pasabog naman. Hindi ko naman inaasahan yung sharing na yun, di ba? So, parang kailangan ko mag-sorry sa kanya. Di ba? Napakalalim. Pero syempre yun nga, di ba? Mag-bless kayo. Yes, di ba? Bilang student, syempre kailangan din talaga nating maging open, di ba, sa mga ganong topic din. And hindi rin talaga natin syempre maiiwasang mapatanong din, di ba? So, thank you, JP, sa iyong napakalalim talaga naman na At sino sasagot niyan? Syempre, sige, ayan si Miss Pat. Go, me. O, hindi ka sasagutin yung kay JP, baka magbugbugan kami. Pero yung topic na nagbabago ng pananaw ko talaga sa mundo is yung global north at global south. Kasi before, diba, parang naiisip ko lang na, hindi naiisip, parang ang tingin natin is very normal na yung merong mayaman, merong mahirap, parang ganon. Parang natural na lang na may mga bansang sobrang yaman at maunlad. At the same time, meron ding mga bansang struggling or nakakaranas ng paghihirap. Pero nung natutunan ko ngayon about dito sa Global North, na-realize ko din na ang dami rin palang rason kung bakit may mga bansang naghihirap. Baka mamaya mag-Asia Chares. Tulad ng mga unfair trade practices, yan, unang-una, tapos yung mga colonialism, ganyan, exploitation, Chares. Yun yung mga nag-contribute sa gap na tinatawag eh. Hindi lang siya basta simpleng usapin ng sipag at tiyaga lang yun. So napaisip din ako nga kung paano tayo naapektuhan bilang bahagi naman tayo ng Global South or tinatawag nga natin na third world countries, no? Parang sakit. Parang unfair lang ng setup kasi nga ang dami nating potential pero nahihirapan tayong makaangat dahil nga sa systemic disadvantages na tinatawag. Pero at the same time, na-inspire din ako kasi nga maraming paraan talaga para makaangat ang Global South like pagfo-focus sa education natin, sa technology, at sa pagbibuild ng strong partnerships. Yon. So, sa personal naman na impact, masaging critical ako sa pagtingin sa global issues Hindi na ako basta-basta naniniwala na equal ang opportunities para sa lahat at mas naintindihan ko na kailangan ng collective effort para mabago ang gantong sistema. Parang ang laki parang ang laki ng responsibilidad natin pero at the same time, ang dami ring potential na pwede nating i-maximize bilang bahagi ng Global South. So, yun lang yung akin. Just my 2 cents. OA. Ayan, thank you sa mga insight and takeaways din talaga ng bawat isa. So next, may mga hindi nagsasalita, napakadaya nyo. Sige, kokol ako. Pagsasalitain natin yan. Sige, si Pura. Ayan. Lumibot ako.
Hindi ako... Go na yan, Mi. Ano ba yan? Balikan ko lang yung kay Mima JP siguro, mga Mi. Yung sinasabi, ano ba yung, pwedeng way para yung masolusyonan yung global division. Sa tingin ko yung na-discuss na to ni Miss yung closing the gap or yung bridging the gap, 'di ba? Andun yung i-improve yung education bilang individual, syempre, paano ka makakatulong? Di mag-aral ka na mabuti, ganon. Tapos katulad, tama ba mga Mi? Tama yung pinagsasabi ko. Yes, tama. Tapos yung sa health, 'di ba? Paano ka makakatulong as individual? Di magpaka-healthy ka. Huwag kang magtapon ng basura, ganon. Thanks, Mi. O, diba? Siyempre lahat tayo makakapag-share dyan dahil part nga tayo, diba? So, kapag hindi kayo nagsasalita, wala talagang change na mangyayari, diba? So, wag niyo limitahan ang inyong mga sarili at dahil dyan, next natin, si Mary Ann. Diba? Isa ka sa winner tonight. Ikaw ang winner. Bunot ka sa raffle, be. Ay, di nyo kami dededmahin. Hello. Ang tulog si Ma. Go. Okay, lang, guys. muna. Sige, sorry po. Diba? Napakalawak talaga ng topic natin. Totoo lang. Teka, bago natin, habang hinihintay natin si Mary, ko naman, syempre, since host ka, diba? Ano sa tingin mo yung sagot sa tanong ko, ganun? Oo nga, tama. Diba? Ikaw naman, G. Marie. Kami lang? Ay, interest. Magpapalas nga ako, ending fairing ang atake. Ayan, syempre sa akin, bakit ko ba kasi ito tinanong? Chari. Diba? Ayan, so sa akin, syempre, totoo rin talaga na, yun nga, ang topic talaga na nagpabago ng pananaw ko is, yun nga rin, yung closing the gap nga. Doon talaga ako, doon lang talaga din ako, siguro, parang yun yung topic na nakot din talaga yung attention ko. Kasi nga, hindi siya matapos-tapos 'di ba? Hindi siya matapos-tapos na issue. Hindi lang parang hindi lang pala sa bansa natin may mga problems, 'di ba? Kung lalabas pa tayo outside ng country natin, sobrang dami pa rin pala talaga. And nakakalungkot na parang feeling ko, ako bilang individual, wala akong maitulong. Na nagigets nyo ba na parang ano ba yung mga, ang tanong ko naman is hindi siya sa parang in a negative way naman. Ang ano ko naman kasi is paano ako makakapag-contribute din talaga as individual, 'di ba? Or as student. Kasi yun nga minsan kasi 'di ba tayo may mga limitation tayong siniset lang sa utak pa lang natin. Pero kaya pala nating bumoses din, 'di ba? And yun nga na dapat pala especially sa education, 'di ba? Tayo dapat din yung maging way na hindi hindi dumami yung mga kabataan na ayaw nang mag-aral. 'Di ba? Nagigets nyo? Kasi andyan yung andyan yung mga kahit sa pag-aaral 'di ba? May division diyan. May mga may nalilimitahan, 'di ba? May mga napag-iiwanan, 'di ba? Yung mga simpleng ganun nandiyan na may division na agad. So how come na makaka-contribute tayo, 'di ba, sa gap na meron ang South and North? 'Di ba? So dapat tayo bilang student or ako bilang student is hindi ako maging dahilan din talaga or maging rason nga kung bakit maraming kabataan ang ayaw mag-aral. So yun nga as parang student din talaga is need kong maging role model, 'di ba? So role model ba ako dito sa inyo? Charo, 'di ba? So yun nga dapat talaga sa atin pa lang magsimula ang pagbabago bago tayo makapagpabago or bago tayo makatulong talaga sa pagbabago. So yun lang talaga yung parang marami akong na-realize talaga dito sa topic na to, yung closing the gap. So ayun. Ayan, sige next. May hindi pa talaga natatawag at nagchat-chat talaga siya sa akin, wag ko siyang tawagin. Pero hindi, sige, bago natin tawagin si Sam. Tawagin sa pamilyang to. True. Sige, si Pearl daw po muna. Ayan, naiuhuli ka na namin, Sam, pasensya ka na. Yes. Kailangan pa Miss Q yung sagot mo, Sam, ha? Yung sa akin siguro, yung nagpabago ng pananaw ko ay ang global interconnectedness. Dati, akala ko simpleng issue lang ito na kayang solusyonan ng malalaking bansa o ng gobyerno.
Pero nang mas naintindihan ko ang konsepto ng system thinking at ang epekto ng bawat tao sa global system, na pagtanto ko kung gaano kalalim at interconnected ang lahat, mula sa personal na lifestyle hanggang sa pandaigdigang ekonomiya. Ganun siguro yung global interconnectedness. Ayan. Thank you, Pearl. Okay. So, ang pinaka-inaantay natin, palakpakan natin si Ma Victoria Samia. Perfect. Go, palakpakan yan. Okay, Sam? Time to shine. Grabe naman yan. Diba? Ayan, gusto mo eksena, di ba, Mi? O yan, ending fairy ka tonight. So, ang ending, True. may sagot. Ay, siguro sa akin yung death. Like, ano ba yun? Wait lang. Go lang. Take your time lang, be. Okay, dahil dyan, magpa-perform muna si Mary Ann Biqueo. Charis. Nakanta daw muna siya. Ano, promise. Yan. Sige, be, go. Ilaban natin yan. Global division. Banggit rin kanina about sa inequality. Like, na-realize kasi na sobrang lawak ng inequality sa pagitan ng dalawang bansa. Kasi, di ba, wait, ito yung hindi ko alam kung tama yung words, pero may bansa kasi na like mayaman, then may bansa kasi may nasa or nasa mababa lang. Then parang nakita ko doon or na-realize ko doon na nakita ko kung paano nakaka-apekto sa kanila yung inequality. Kasi, di ba, sa isang bansa, open sila sa access ng education, ng healthcare, ng technology. Sa isang bansa naman, hindi. So, parang, and, parang doon sa opportunity na ba? So, napaisip ako, for me, ano ba yung matutulong or paano natin mababawa yung gap na yon, yung parang hindi ba pwedeng maging open na lang lahat ng bansa sa mga healthcare, sa mga ito, ba pwedeng ibigay na lang ng gobyerno sa kanila, sa tao yon na okay, eto mag-aral ka ganyan, okay, if may sakit ka, go magpa-check ka na walang iniisip na babayaran, di ba? Parang mapapaisip ka na paano ka ba sa kanila matulong? Syempre parang sasabihin mo sa kanila na maybe siguro need natin pumili. Alam nating tao na nakakatulong sa atin na yung taong yun, yung pag umupo siya, open siya sa lahat ng mga opinion ng tao, like kung paano babaguhin yung mga naging issue na dati, kung paano nila susolusyonan, gano'n. Ako ba mga sinasabi ko? Yes. Wala namang mali dito, be. Nag-share lang naman tayo ng mga natutunan natin sa subject natin. So, lahat ng sagot ay tama. So, basta parang yung about global na yan, na-realize ko or parang napabago niya yung pananaw ko na, sige, ganito, sa next generation, parang sasabihin ko sa kanila na kailangan mong isipin ng mabuti ang piliin mo para mamuno sa lugar nyo na kung saan walang parang discrimination sa kung ano ka or kung gaano ka kataas, gaano ka kababa. Kailangan open sa lahat. Open lahat. Wala silang yung parang na iisipin nila na ganito siya kataas, so ikaw mauna, ganon. So, kailangan dapat pantay-pantay lang lahat yung tao. Pantay-pantay lang lahat yung mga parang opportunity na ibibigay sa mga tao. So, yun na. Thank you! Yan. So, maraming salamat sa napakagandang sagot mo, Sam. Okay.
Jemmy, dadagdag ka pa ba? Ayan. So, ayan nga, salamat sa sharing, di ba? Sa knowledge din talaga ng bawat isa sa atin. Syempre, bago tayo mag-close, di ba? So, tayo muna ay magkakaroon ng application. So, ano ba yung mga pwede nating may apply sa sarili natin, di ba? Paano ba tayo magiging solusyon at hindi problema sa bansa or sa, yun nga, sa paligid natin or lalo na nga sa mga topic na napag-diskusyonan natin tonight. Sige, dahil dyan, mauuna si Raven. Sasabihin ko pala sana. Si Raven ang uunahin. Ano ulit yung question, madam? Application na, ma. Okay, since kanina pa natin nababanggit, diba, yung pagbabago. And kung paano tayo nahihirapan sa country natin or sa mga sitwasyon sa country natin. Syempre, we need to vote wisely. Like, okay, let's say, sa atin nagsisimula yung pagbabago. Pero malaking aspekto sa isang bansa, yung gobyerno na meron sila, since sila yung humahandle dun sa country na yon. And, as a practitioner, kailangan yung, like, this subject helps me to understand yung different cultures and upbringing ng tao. Since as a psych, malaki, diba? Like, malaki ang impact ng upbringing or environment ng isang tao sa personality or sa personality na meron siya. So, ayan. So, thank you, Raven. Next is, ayan. Ayun yung magsalita, oh. Sige, si Rona. Ayun nga, na this knowledge will not only enhance our learning but also prepare me to be more informed and compassionate mental health practitioner. But keeps me open to new ideas then and approaches, making me more adaptable both my personal and professional life kapag pinalad. Tsaka, ayun, being aware of today's challenges and advancements prepares me to contribute meaningfully din kahit ano pa lang, maliliit pa lang yung change na kaya kong ibigay. Yun lang, na this awareness will enable me to provide more effective and empathetic care as, ayun, I recognize the diverse challenges na kaya pa, na ma-face pa sa future. Yun daw. Yun lang. Ayan. So, dahil nagtaas ng kamay si Mary Ann, maraming salamat, Rona. So, Bikeyo, Mary Ann, meron ka bang may share? Yes. Siguro ako maitutulong ko dun sa economic ng bansa natin. Sa yung pagsuporta siguro sa mga local na produkto natin, yung mga pagbili ng mga local product, ganyan, mga goods. Kasi 'di ba tayong mga Pilipino, parang nasasanay tayo, parang ginugusto natin na bumili ng mga imported, ganyan, kasi feeling natin ang yaman natin, ganyan, bumili ng mga pagkain na galing sa ibang bansa, ganyan, mga padala ng mga tita-tita natin, ganyan, mga gamit, bags, shoes, ganyan. Siguro ayun, yung mga pagbili ng mga produkto, kasi makakatulong rin yun sa mga local businesses na mas papaunlad pa yung business nila sa mga small business, ganyan. Tsaka mababawasan din nito yung carbon footprint na dala ng mga imported goods, mga ganyan. Ayun lang. Ayan. So, thank you, Mary Ann. So, may iba pa bang magsasalita? Kailangan talaga pala lahat tayo magsalita dito. Okay, go. Go, JP. Go, ako na to. For me naman, siguro magfo-focus ako dun sa sa topic ng globalization, since 'di ba sa panahon natin ngayon kung saan sobrang advanced na ng mga technologies, technological advancement natin. Naganap na ngayon yung social media, hindi lang Facebook, Messenger, kung ano-ano pang social media platforms.
And alam naman natin, pag sinabi natin yung mga social media platforms, hindi lang positive ang dinudulot nito sa atin, hindi lang napapadali yung mga trabaho na dapat natin gawin, hindi lang tayo nakakapag-share online ng mga ganap or mga nangyayari sa atin, which is rin siya, may kadikit din siyang negativities. And ang maitutulong ko lang siguro regarding this is, ayun nga, bilang psychology major, siguro maaari tayong pwede natin gamitin yung mga kaalaman natin para gumawa ng mga research or gumawa ng mga mental health programs na nakatuon sa epekto ng social media, tulad ng alam mo yung pagpuksa, di ba? Ganun gamitin, pagpuksa sa mga sa mga issues tulad na lang ng body image issues, cyberbullying, o yung mga social comparison. Syempre, lalo na ngayon sa panahon natin na relevant, lalo na sa mga kabataan. That's all. Thank you. Yan. Sige, go Ren. For me, mag-invest sa investing heavily in sustainable development and education globally. These are the fundamentals to understanding many global issues, from poverty and inequality to climate change. Thank you. Ayan, okay. Ikaw, Pearl, meron ka bang may share? Yung sa akin siguro yung about sa technology. Kasi 'di ba, nagiging daan siya upang maging konektado ang iba't ibang tao at mas nagiging nagkakaroon siya ng impormasyon mula sa buong mundo. Mas natutunan nating pahalaga ng iba't ibang kultura na makikita natin. Yan. So, nakapag-share na ba lahat dito sa ating application? Parang wala pa si Sam. Ayan. Ayan, sige, Beb, ikaw. Application na lang. If yung sa global divides, if ever man mabibigyan ako ng chance na or opportunity na makapagsalita, siguro ipopropose ko sa kanila is magkaroon ng free healthcare sa bawat barangay. Kasi 'di ba, kapag nagkakasakit tayo, pag sinabing punta tayo sa ganito, pag sinabi ng magulang natin na punta tayo sa health center, syempre parang ayaw natin kasi iniisip natin na hindi dahil takot tayo sa mga injections, gano'n. So, hindi dahil dun sa parang babayaran natin. So, parang naisip ko na what if magkaroon ng isang tao na kayang magsalita na parang magbigay ng free healthcare sa bawat barangay, like kahit yung parang every 2 weeks lang or every month magkaroon ng mga free check-ups sa matanda, sa mga bata, kasi di ba sila yung madalas magkasakit. Ayun. So yun, kapag nagkaroon man ng chance or ako ng opportunity na magsalita, ayun yung parang i-vocal ko sa mga tao na magkaroon ng free healthcare access sa lahat ng mga tao. Ayan, thank you, Sam. So, meron pa po ba? Ayan, kapag wala na, maglalas ako. Si Pura po ba nakapagpana? Ay, si Pura pa pala. Ayan, sige. Ayan. Sa tingin ko, yung ang pinaka-best option na kaya nating gawin as a student at bilang sarili natin is yung sa sarili din talaga natin magsisimula. Kailangan natin ng self-discipline and yung pagiging responsable mo as above or kalal, 'di ba, mga mi? Yun, 'di ba? Ayun nga, sinabi ko kanina, 'di ba? Sa'yo talaga magsisimula, mi. Huwag kang kailangan mo ng disiplina, huwag kang magtapon, maging basta alam mo, gawin mo lang yung tama, mga mi, ganun. Diba? Very short pero very honest din talagang atake. Ayan, sige, next. Tama. Ikaw naman. Yan. So, sangayon ako dun sa sinasabi ni Pura na sa atin dapat magumpisa yung pagbabago eh. So, paano ba natin magagawa bilang estudyante pa lamang tayo? Ganun. Unang-una dyan, yun nga, yung disiplina sa sarili natin. Tapos,
yung maging aware ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Tsaka yung pinaka talaga dyan is, for me yung iboto naman natin yung dapat yung alam nating makakatulong sa atin, yung mabibigay yung mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. Kasi alam naman natin talaga na dito sa atin, sa bansa natin, ang daming kakulangan. Mas marami pa ang korupsyon kumpara dun sa pagbibigay ng mga pangangailangan natin. So, saan ba tayo nagkukulang? Sa mga healthcare. Ayan. Diyan tayo talong-talo talaga dahil. Olat talaga tayo dyan. So, yun nga. So, bilang psychology student din naman, yun nga, pasok din tayo dyan. Pasok yung pagkakaroon ng disiplina sa sarili natin. And sa akin for me lang, na mas nagbigay ng mas malalim na pananaw sa akin yung itong topic natin or yung topic natin dito sa subject natin. Kasi mas yung mga issue talaga na nakaka-apekto talaga sa atin ngayon. Yun, yung parang ganun. Nalito na si Bakla, di ko na alam sasabihin ko. So, yun nga. So, boto ng tama. Yun, grabe yung short span ko, parang lasing na ako. So, wala yung sagot ko pa, Miss Universe pa man din to. So, yun lang. Basta dun, yun lang yung akin na mag-umpisa sa sarili natin. Bumoto talaga ng tama, Oras na para naman magkaroon tayo ng pagbabago sa bansa natin. Diyos ko. Baka mamaya, sa kaapu-apuan natin, ayoko mag-drop name, pero yung family dynasty talaga ay nako, malala na. So, yun lang ang akin. Ayan, so salamat sa sharing ng bawat isa. So, okay na siguro yun, no? Hindi ka magtatapos. Ayan, so sa akin naman, syempre, copy-paste sa lahat ng sagot, Charis. Pero yun nga din pinaka-highlight din kasi talaga dito is tayo, 'di ba? Paano nga ba tayo mag-isip? Paano nga ba tayo maging responsable? 'Di ba? Paano nga ba tayo makisama, 'di ba, sa mga tao? Kasi hindi natin magagrab agad na baguhin, especially yung bansa natin, 'di ba? Yung isang tao, 'di ba? Di naman natin sila totaling mababago Nababago lang ang isang tao or tayo, 'di ba? Kapag we are motivated talaga na magbago. 'Di ba? Nakikita natin na merong rason para magbago. 'Di ba? Kumbaga tayo bilang mga student or ako bilang student talaga, yun nga sabi ko kanina, 'di ba? Huwag talaga tayong maging dahilan kung bakit ayaw na nung taong mag-aral, kung bakit ayaw na nung isang magpagamot. 'Di ba? Kumbaga kasi tayo bilang mga tao, nagiging parang nagre-rely kasi tayo sa mga nakakasama natin, 'di ba? So yun, dapat talaga yun nga parang maging blessing talaga tayo sa lahat ng gagawin natin, 'di ba? Na dapat talaga itong mga gagawin natin, 'di ba? Itong mga plano talaga na gagawin natin is hindi lang siya kumbaga based on our parang strength lang, 'di ba? Syempre, alam niyo naman. So tayo bilang mga talaga, ako personally yun sa parang tayo kasi bilang mga psych student, dapat talaga we are more parang advocate, 'di ba? Lalo na sa mental health. Tama din yung sinabi ni Sam. And yun nga na dapat talaga tayo is more on nagfo-focus. 'Di ba kasi hindi sa pero napapansin natin to sa ngayon, 'di ba? Na tayo bilang mga psych student, napakarami talagang psych student na sila pa mismo ang mga nagiging toxic traits, 'di ba? Yes. Sa bawat isa. And dapat talaga open tayo sa ganun, 'di ba? We are open sa correction, sa rebuke din talaga ng mga taong nakakasama natin. Kasi kapag sa gantong gantong usapan pa lang, tapos sarado utak natin, hindi na para sayangan ka ng oras, 'di ba? Hindi na para mag-effort pang i-explain sa'yo kung sarado naman utak mo, 'di ba? So tayo dapat talaga magsimula yung open-minded talaga sa atin, 'di ba? We are accepting more on parang correction, 'di ba? Advices, kasi sa ganung way mas nagiging responsable tayo, 'di ba? And yun nga, magsa-start talaga siya. Tama rin si Pura, magsa-start siya sa sarili talaga natin. So kapag ayaw mong magbago, dun ka sa far away, itapon ka sa north. Di ba? So yun talaga dapat ang maging natin, parang response as a student, di ba? Mag-advocate tayo ng mas makakatulong, di ba? For a better change naman. Kasi sabi nga ni Pat, di ba? Nakakasawa ng mag-ask ng pagbabago if marami pa ring kabataan, di ba? Ang uma-agree lang
sa nasasabi ng mga nakakatanda. Di ba naipasok ko pa? Pero yun nga, dapat talaga mag-stick tayo sa ano talaga natin, sa alam nating tama, hindi sa kung ano yung tinuturo lang sa atin, na ito daw yung tama. Di ba? Kasi kapag ganun, baka tamaan talaga tayo. Ayun, so yun lang din naman. So thank you, di ba, sa naging usapan or sharing talaga ng bawat isa. Ayan, so may pang-ending fairy ka pa ba, ma? For closing na rin. Yan. So, mag-iwan lang ako ng isang kataga. So, kataga talaga. So, yun nga. Mag-iwan lang ako ng quote siya ni Mahatma Gandhi na sige, mag-iwan ako ng quote ni Mahatma Gandhi na be the change that you wish to see in the world. So, maganda siya. Parang very meaningful yung ano niya na sa atin, mismo talaga magagaling ang pagbabago para din naman magbago yung kapaligiran natin. So, yun lang. Maraming salamat. At dito nagtatapos ang Tambayan Podcast ng mga above. So, maraming salamat everyone!